Magandang araw mga kamaster. Welcome sa aking vlog kung saan tutulungan ko yung maunawaan ng mundo ng web programming. So, unahan ko na sa mga magtatanong kung bakit kamaster ang tawag ko sa inyo. So, ito dahil someday gusto ko mamaster nyo ng mga ituturo ko sa channel na ito at tawagin ko na rin kayong master. So, I've been teaching some programmers. Tinuruan natin mag-program and natuto sila. So, I wanted to share it to others also. So, ang tawag nila sa akin nung mga time, hindi ko to hiningi sa kanila, no? So, tinawag nila akong master. So tuloy na lang natin yung tradition nila na tinawag nila akong master. And yung master is hindi rin nanggaling sa akin dati, no. So may tinawag din ako mga masters diyan na naging inspirasyon ko sa pagiging programmer. So alam na nila 'yon. Hindi ko na kailangan banggitin dito. So sa channel na ito, sinasabi ko na nga, ang layunin natin na ibabahagi ko sa inyo kung paano ako natuto mag-program sa web. Paano ako natutong mag-program. So, hindi ito kagaya nung na tutorial na tuturo lang sa inyo yung kung paano gawin ng isang bagay, ganun. So, I will say na from experience yung ituturo ko sa inyo. So, magbibigay tayo mga tips, magsisingit tayo ng mga yung mga magandang tandaan kapag gumagawa ng program. So ito yung mga I can't say best practice, pero para sa akin ito yung mga nakikita kong magandang mga what do you call this, yung practice na gawin ng mga programmer, routine sa paggawa ng program para madali mong matandaan yung mga steps pag gumagawa ka ng Kasi karaniwan pag gumagawa ka ng mga task laging parang hindi mo alam kung saan magsisimula. Laging yun ang nagiging, kumbaga yun ang laging nagiging problema natin. Parang napakalaki ng task, hindi mo alam saan kung sisimulan. Parang ganun. Laging ganun ang nangyayari sa akin. No? So, i-breakdown ko kung paano ako nagsisimula para dire-diretso tayo na makagawa. And also, syempre, magsisimula tayo dun sa basic. So, ituturo ko sa inyo yung mga basics ng ng web programming. Tuturo ko yung mga basic na kailangan malaman like HTML, syempre pinaka-basic 'yan. CSS, JavaScript. Ito yung foundation ng web programming. And then para mapadali na lang 'yan, nandiyan na yung mga jQuery, Angular. So, ito na yung mga framework naman na para kumbaga may susundan ka na para magawa mo itong web programming. So, web programming binabanggit ko dahil hindi tayo specific sa mga languages na gagamitin natin. Pero, laging gagamitin natin dyan ang HTML, CSS, at JavaScript. Sabi ko nga, ito yung mga foundation natin. So, yun. Hindi ko rin masasabi sa inyo na ang maituturo ko ay mga best practice. Dahil minsan, yung mga tinuturo ko kasi is gusto ko kasi nakokontrol ko yung yung naiintindihan ko yung mga ginagawa ko. So, minsan, yung sabi nila, don't reinvent the wheel. Minsan, nabibreak ko yun. Parang, kailangang malaman ko kung paano gumana para in the future, kapag kailangan ko na siyang i-maintain, alam ko at naiintindihan ko yung mga ginagawa ko. So, in contrast minsan sa mga iba na na gusto yung syempre may mas madaling way ng pag-code. So,
minsan ano eh, mas gusto ko yung naiintindihan ko kaysa dun sa madaling gawin na nakikita. Tapos kapag halimbawa may problema na, hindi mo na kayang i-debug, yung mga ganyan. Sabi nga sa terms natin sa programming, ang hirap ng i-debug. So, dun tayo sa programming na naiintindihan mo muna kahit mahaba. And then, syempre, as you go on, kapag magaling ka na, kaya mo nang palitin yon, paiksiin yon into something na kaya mong maintindihan. So, hindi ko sinasabing hindi maganda yung paikling yung code. Mas maganda yon, syempre, kung naiintindihan mo nga lang. So, dapat na naiintindihan mo at mabilis kang makagawa ng mga ganon. Ayun, sabi nga ng mentor ko dati, ikaw pa rin ang magde-decide kung anong magiging style mo ng pagko-code. Coding mo lang yung mga sa tingin mo tama. Mga hindi mo kailangan, wag mong kopyahin. Hindi mo kailangan kopyahin lahat. Sabi nga, lagi kong sinasabi to sa mga naturuan ko na, there are million ways to code. Napakadaming solusyon sa problema. Hindi natin masasabi na yung solution natin ay laging tama. Pero maaari tayong matuto basta't bukas ng ating isip at willing tayo matuto. So, yun. Sabi ko nga, gawin mo muna and then as you go on, refine. Refine mo yung ginagawa mo kasi ma-refine mo lang yun pag naiintindihan mo na kasi. So, kapag hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo at basta ka lang kopya ng kopya, wala yan. Hindi yan para ka lang gumagamit ng hindi mo naman naiintindihan. Medyo medyo delikado yun kapag halimbawa ikaw na i-maintain mo na yung code mo. Medyo mahirap yan. Lalo na kapag may problema na. Ito kasi ang ko dyan yung coding is just 10% of the work. Majority of it is 90% ay yung maintenance na. So, nandun yung trabaho sa maintenance. So, napakahalaga na yung foundation ng code mo, naiintindihan mo. Kasi pag mini-maintain mo na yan, yun ang magiging problema mo. So, ayun. So, lately, napakadami kong pinapanood na mga successful vloggers like si Kong TV, Sir Gavin, si Darbs, si Ibana, si Niana, Discarding Marino. So, marami pang iba. So, marami. Naubos talaga oras ko eh. Parang, actually, pinapagalitan na nga ako ng asawa ko minsan. View ka ng view ng ganyan. So, hindi niya alam na inaaral ko yung mga style nila. So, inaaral ko yung style nila and then sa sobrang aral ko sobrang naubos na oras ko, nakalimutan ko mag-start. So, yun ang unang-unang unang-unang tips ko sa inyo. So, kung may kailangan kayong gawin, huwag kayong puro plano lang. So, you need to start. So, yun, natutuwa ako sa mga vloggers na to. Siguro, I seek inspiration lang dun sa mga vloggers na yun. Yun nga, I seek inspiration from sa mga vloggers like si Sir Gavin, Kong TV. So, bali, yun nga, sa tagal ko na nagpaplano ng pag-vlogging, nakakalimutan ko na magsimula. So, yun talagang talaga napakahirap So, napakarami nating plano, pero walang mangyayari. Kasi, siguro, minsan, hindi pa napapanahon,
Pero kadalasan, kasi wala ka naman talagang ginawa para simulan to. Yun. Sabagay, kung nabanggit yung mga vloggers kanina, no? Kasi sa tingin ko, yun yung kulang sa akin, magsimula. So, eto na yun. Kailangan lang magsimula. Ang dami ko doubts. Dami ko pinadahilan na need ko ng mga tools. Pero ang need ko lang naman talaga magsimula.